Wala, narito si Mr. Resumen. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang pelikulang komedya at pantasya na pinamagatang How to Be Really Bad. May mga spoiler sa unahan, makinig, mag-ingat ka. Sa simula ng pelikula, ipinakikilala sa atin ang anak na babae ng Diablo, si Lilith. Kabaliktaran ng karaniwang paniniwala, ang impyerno ay isa talagang makabagong lungsod na may iba't ibang empleyadong nagtatrabaho para sa Diablo. Ang trabaho nila ay akitin ang mga tao upang maging masama. Lumalago ang negosyo pero galit ang Diablo dahil bumaba ang kasamaan ni Burke at Bernie. Gusto ng anak niyang si Lilith na maging field representative para magpalaganap ng kasamaan, pero dahil wala pa siyang 18 taong gulang ay hindi siya pinapayagang gawin yon, kaya nang aabala siya ng mga tao sa internet. Halos pabigat na siya sa kanyang ama dahil palagi siyang naghihimagsik dahil gusto niyang pumunta sa daigdig. Isang gabi, lumapit si Lilith sa Diablo na may parehong pakiusap. Pagod na sa palagi niyang pagrereklamo, inalok siya ng Diablo. Ipapadala niya siya sa daigdig sa loob ng 1 linggo upang gawing masama ang isang tao. Kapag nagtagumpay siya, ilalagay siya sa ibang trabaho. Pero kung mabigo siya, itatapon siya sa selda habang buhay. Para kay Lilith, malupit yun sa sariling anak pero ama niya ang Diablo kaya pumayag siya. Tinanggap niya ang hamon at kasunduan. Kinabukasan, umakyat sila sa daigdig. Pinapaalam kay Lilith ang kanyang target, si Greta Bernstein. Isa siyang mabait at mahiyain na dalagitang nakatira kasama ang kanyang mga magulang at ang dalawa niyang nakababatang kapatid na babae na mukhang sila na ang pinakamababait na tao sa planeta. Mahilig si Greta na gumawa ng takdang aralin at kumanta paminsan-minsan para magsaya. Wala siyang kahit isang masamang buto sa kanyang katawan kaya magiging sobrang hirap ang gawain para kay Lilith. Bago siya umalis, hinihiling ng Diablo na iwasan niya ang anumang uri ng pisikal na pagdikit sa mga tao. Binibigyan din siya nito ng isang itim na bola na magbabago ng kulay kapag siya ay nagiging sentimental. Tumitira si Lilith sa bahay ng pamilyang Bernstein sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos ng almusal, nagtutulungan ng pamilya sa pagliligpit ng mesa na dahilan para maduwal si Lilith sa sobrang kabaitan. Sinasadya niyang ihulog ang mga plato at isinisisi iyon kay Greta. Iniisip niyang makakakuha siya ng reaksyon mula rito pero humihingi ng paumanhin si Greta at inaako ang kasalanan. Napakatamis niya para ipagtanggol ang sarili kaya kailangan mag-isip si Lilith ng ibang paraan para gawing masama siya. Pagdating ng gabi, sinaliksik niya ang buhay ni Greta at nalamang wala itong kaibigan dahil itinuturing siyang nerd sa paaralan. Para mas makilala pa si Greta, hinalughog niya ang kwarto nito at nakatagpo ng mga litrato. Nasiyahan sa kanyang natuklasan, tusong nagpaplano si Lilith na gamitin ang lalaking iyon para gawing masama si Greta. Kinabukasan, pumunta sila sa paaralan sakay ng school bus. Binuli ni Eddie ang anak ng direktor si Greta sa pamamagitan ng pagdikit ng bubblegum sa buhok nito pero nang insultuhin si Lilith, sinunog ito. Naasahan niyang mapapasaya si Greta dahil naparusahan ang nambubuli rito pero sa halip ay sinasabi nitong natakot siya para kay Lilith. Nagsisimula ng mainis si Lilith sa kabaitan ng dalaga pero bago pa siya makareaksyon, naagaw ang atensyon nila ng isang lalaking nagngangalang Samuel. Nasa tuktok siya ng bubong ng paaralan nagbabanta na tatalon. Bumaba siya nang magkunwaring tatawag ng mga bumbero ang prinsipal. Sinasabi ni Greta na madalas gawin ni Samuel ang ganoong mga kakaibang bagay. May pagsusulit sa matematika ang mga babae sa araw na iyon. Nangungopya si Lilith gamit ang kanyang iPad at sinusubukang tuksuhin si Greta na gawin din iyon pero hindi siya nangungopya dahil alam na niya ang lahat ng sagot. Sa oras ng pahinga, 2 sikat na babae na tinatawag na sina Melody at Daria ang nagbibitaw ng mapanuyang komento tungkol sa damit ni Greta. Nang tanungin siya, sinasabi niyang sanay na siya na pinagtatawanan siya kaya hindi na iyon nakakaabala sa kanya. Eksakto sa sandaling iyon, napansin ni Lilith na dumarating ang lalaking gusto ni Greta at sinasabi ni Greta na ang pangalan niya ay Carlo at babaero siya. Kausap lang niya ang mga sikat na babae at hindi man lang pinapansin si Greta. Dahil alam niyang gusto ito ni Greta, naisipan ni Lilith na bayaran si Carlo para ligawan ito ng 3 araw at pagkatapos ay hihiwalayan. Pagkatapos kausapin si Carlo, nasalubong niya si Samuel, payaso ng klase na lumalayo at nakangiti. Sinundan niya ito sa eskinita at nagyosi sila. Pagbalik, niyaya ni Carlo si Greta sa ensayo kinabukasan. Nilapitan sina Lilith at Samuel ni Eddie at ng barkada nito. Naggalit na galit kay Samuel dahil ninakaw umano nito ang isang relo. Tumalon ang lalaki papunta sa bubungan para maiwasang saktan nila siya.
Nang subukan nilang hawakan si Lilith, nilabanan niya silang lahat dahilan para tumakbo sila palayo at humanga si Samuel. Dinala siya ni Samuel sa bubong ng isang simbahan para pagmasdan ang dagat. Habang tinatamasa niya ang tanawin, hinalikan siya nito. Nagulat sa biglaang kilos, itinulak niya ito at tumakbo pa uwi. Nakakaramdam ng nerbiyos si Lilith sa unang pagkakataon at hindi niya alam ang kanyang nararamdaman. Tinanong siya ni Greta kung umiibig ba siya pero tinatawanan niya ang ideya dahil alam niyang hindi pwedeng umibig ang mga demonyo. Gayunman, nang tingnan niya ang itim na bola, nagsisimula itong magbago ng kulay. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ama at natuklasan niyang pwede palang umibig ang mga demonyo. Ang mga demonyong iyon ay itinuturing na walang silbi at isinasantabi. Agad niyang ibinaba ang tawag at nagpasya siyang maging mas maingat mula ngayon. Habang nagpapahinga ang pamilya pagkatapos ng hapunan, kaswal niyang binanggit ang date ni Greta kay Carlo. Nasasabi ang mga magulang nito sa katotohanan sa wakas ay lumaki na ang kanilang anak na nagdudulot ng pagkailang kay Greta. Kinabukasan, binigyan siya ni Lilith ng makeover para mapabilib si Carlo pero ayaw ng ina ni Greta na si Isabel na magsuot siya ng mapang-akit na mga damit. Nang igiit ni Lilith na pwede niyang isuot ang kahit anong gusto niya, pinilit siya ni Isabel na magsuot ng isa sa mga knitted dress na siyang dahilan kung bakit palaging inaasar si Greta sa paaralan. Ininsulto sila ni Melody at Daria sa pangungutya sa kanilang mga damit dahil hindi sila makapagpalit ng damit. Nag-isip si Lilith ng ibang paraan para magmukha silang mas cool. Gumawa siya ng chismis na ang knitwear ng mga cyborg ang bagong uso. Kumuha rin siya ng mga kaakit-akit na larawan ni Greta at ng damit at ipinost ang mga iyon sa internet. Pagkatapos, gumawa siya ng isang peking website na nagpapakita ng lahat ng supermodel na nakasuot ng knitted dress at ipinakita yun sa mga babae para sumikat ito. Pinuri ng mga babae ang damit ni Greta at nakiusap na ibili rin sila ng isa. Tuwang-tuwa si Greta na sa wakas ay nakakasabay na siya sa mga sikat na babae. Samantala, inaaya ni Samuel si Lilith na lumabas kasama niya pero sinasabi niyang abala siya. Gayunman, nang sabihin nitong dadalhin siya nito sa dalampasigan, hindi siya makatanggi dahil noon pa man ay pangarap na niyang makita ang dagat ng malapitan. Kaya naman, sobrang saya niya nang makarating sila roon. Tumakbo ang dalawa para sulitin ang kanilang oras. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, tunay na masaya at payapa si Lilith. Pagbalik sa paaralan, pumunta si Greta sa ensayo ng banda ni Carlo at nadatnan niya sina Melody at Daria. Nag-ensayo sila ng kanta para sa nalalapit na palabas na inorganisa ng paaralan. Napansin ni Greta na hindi nagtutugma ang tono ng mga babae, kaya kinakabahan siyang iminungkahi na kumanta sila ng mas mahina. Hinihiling ni Carlo na maging bahagi siya ng banda dahil marami siyang alam sa musika. Hindi masaya ang mga babae na makakanta siya kasama nila pero tinatanggap pa rin nila siya. Kabuo sila ng mahusay na grupo at melodyoso silang kumanta. Gayunman, napatigil ang kanilang ensayo ng isang guro ang magsabing kinansela ang kanilang pagtatanghal dahil sa isang mapang-akit na music video na in-upload ni Melody at Daria sa internet. Samantala, nakahiga sina Samuel at Lilith sa dalampasigan habang nag-uusap tungkol sa iba't ibang bagay. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang ama pero binaliwala niya yon habang sinusubukang namnamin ng sandali. Nauwi ang lahat sa halikan ng dalawa at nagpasya silang pumunta sa sinehan. Paglaon, huminto sila para bumili ng sorbetes nang mapansin ni Lilith ang mga mensahe mula sa kanyang ama. Sinagot niya itong maayos at abala siya. Nakita niya ang mga magkapareha at napagtantong nalalayo na siya sa plano. Bumalik si Samuel na may 2 sorbetes pero tumakas ang babae ng walang paliwanag. Pauwi mula paaralan, hiniling ni Carlo kay Greta na maging permanenteng miyembro ng banda pero nagduda si Greta dahil ayaw sa kanya ni Melody at Daria. Inupuri ni Carlo ang paraan ng pagkanta niya at sinasabing gustong-gusto niyang mapasama siya sa banda. Maglalapit na sana sila para maghalikan pero naputol yun ng ihinto ng ama ni Greta ang kanyang van sa tabi nila. Nahihiyang sumakay si Greta sa sasakyan at umuwi na sila. Umiyak siya habang iniisip ang kahihiyan. Samantalang sinusubukan siyang aliwin ni Lilith. Napagtanto ng anak ng Diablo na nasasaktan siya para kay Greta sa unang pagkakataon. Nang silipin niya ang itim na bola, nakita niya nagbago na ito ng kulay na nangangahulugang nagiging sentimental na siya. Tinanong ni Greta kung para saan ang bola pero sinasabi niyang isa itong thermometer. Maya-maya, habang nagha-harden siya, sinabi ni Lilith kay Greta na kukunin siya ng kanyang ama pagkalipas ng 2 araw dahil nabigo siya sa isang misyon.
Sinabihan din niya ito na dapat ay masama siya, ngunit hindi niya isiniwalat ang tunay niyang pagkatao. Hindi maintindihan ni Greta kung bakit gusto ng ama na maging masama siya, ngunit tiniyak niyang matatapos ang misyon sa loob ng 2 araw. Mas mabait na rin si Carlo kay Greta at mukhang nahuhulog na siya rito. Hahalikan na sana niya ito, pero pinigilan siya ni Lilith, isinama sa gilid at kinansela ang kasunduan dahil ayaw niyang masaktan si Greta. Pero sabi ni Carlo, gusto na niya talaga si Greta. Inamin kay Greta ang kasunduan nila ni Lilith at nagsorry. Nasaktan si Greta nang malamang binabayaran para hiwalayan siya. Nagsorry si Lilith, may mali siyang nagawa, pero lumayong tahimik si Greta. Tinawagan ni Samuel si Lilith para magkita sila agad sa dalampasigan. Balak na sana niyang huminto sa pag-aral at lumipat sa Berlin, pero dahil kay Lilith, gusto na niyang manatili. Natakot si Lilith nang malamang nahuhulog na ang loob nito. Malinaw na umiibig siya rito pero ayaw niyang ituring siyang mahina ng kanyang ama. Pagkatapos, sumakay siya sa school bus at ikinuwento kay Greta ang nangyari. Nang makita siyang umiiyak, pinatawad siya ni Greta at sinubukang aliwin siya. Ikinuwento rin ni Lilith ang totoo tungkol sa itim na bola at sinasabing hindi niya naipasa ang pagsubok. Magkayakap silang dalawa sa unang pagkakataon at ipinangako ni Greta na pipigilan ng ama ni Lilith na ilayo ito. Kinabukasan ay araw ng program ng paaralan. Dumating ang Diablo para tingnan kung nagtagumpay ang kanyang anak sa misyon ito. Sinimulan ng direktor ang programa tungkol sa paglalakbay sa Afrika. Ipinakita ni Carlo ang litrato niya habang umiihi, kaya nahihiyang bumaba ang direktor at nagpatuloy. Eddie at banda niya ay tumugtog ng biolin pero tumakas sa gitna ng palabas ng dungisan ni Melody at Daria ng pop rocks ang damit nila. Nang masira ang show, tumulong ang banda ni Carlo kay Greta. Kumanta silang mapangakit kaya nabaliwang madla. Pagkatapos ng kanta, pinasalamatan ni Greta si Lilith. Inilabas siya ng Diablo at pinuri, akalang napagtripan ni Greta ang banda. Ang bola niya ay nagbago na rin ng kulay at naging itim. Pinapayagan ng Diablo si Lilith na manatili sa bayan para gawin itong masama. Nang makaalis na siya, nakipagkita si Greta kay Lilith at ibinunyag niyang plano niya ang lahat para manatili ito sa bayan. Pininturahan din niya ng nail polish ang itim na bola para hindi siya pagdudahan ng ama nito. Sandali lang, hinarang ni Lilith si Samuel para pigilan ang tren patungong Berlin. Inamin niya ang pag-ibig at naghalikan sila. Tapos na ang pelikulang ito. Mag-subscribe ka para makakita ng mas marami pang video na tulad nito. I-activate ang notifications at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panonood!